The Arranged Marriage, Chapter 12. Jamaica focused on preparing for the world's fashion show that will be held in Paris. Hindi pa rin sila nagkikita at nagkakausap ni Norman since she got back to New York. I hope you understand his reason. He will see and talk to you after the fashion show. Ang gusto niya, magawa mo ang lahat on your own. Saad ni Arian nang makitang parang malungkot si Jam. Yeah. How is he anyway? Sana man lang kinausap niya ako kahit sandali. Actually, he's always watching you. Us, I mean. Noong nakita ko siya, he wants to talk to you. Pero nagbago ang isip niya. As he wants you to focus. Really? Yes. So don't worry na ha. Konting tiis na lang. Okay. Siya nga pala. Nasa labas na naman si Liam kanina. That man. Hanggang dito sa France ba naman? Nakabuntot? Ay, pabayaan mo na lang muna siya. Basta focus ka muna sa preparations. I'm here naman eh. I'll be your bodyguard. Ani Arian, tsaka kinindatan pa ang kaibigan. Thank you, Bess. You are really the best. You're always welcome. Ako ba naman ang mayroong one of the world's best designer talagang ipagmamalaki ko. Asus, hindi naman ako ganun eh. Jam, kapag nanalo ka ulit dito, you'll be on the top. Napangiti si Jam. She doesn't really assume to win. Yung maipakita niya sa buong mundo ang mga disenyo ay isa ng malaking karangalan. Alright, panalo ka na. Iwan mo na muna ako. No, dito lang ako. Papanoorin kita. I want to learn more from you. Iyan talaga. Sige, maupo ka riyan at magtatrabaho na ako. Naupo naman ang dalaga at matiyagang hinihintay ang kaibigan na abala sa paggawa ng design. Lingid sa kaalaman ni Jamaica ay nakatutok ang cellphone ni Arian sa kanya at mayroong ka-video call at pinapanood siya habang nagtatrabaho. Are you alright? What's happening to you? Kanina ka pa napapangiti riyan. Biglang tanong ni Jamaica na hindi nito napaghandaan. Nagsiselfie syempre. Agad namang nahagilap na palusot ni Arian. Nakakadistract ka kaya, para kang baliw yan. Okay, sorry. Behave na ako. Ani nitong umayos ng upo at nag-peace sign sa kaibigan. Bumalik ang atensyon ni Jamaica sa kanyang ginagawa. Lumipas ang mga araw. Finally, bulalas ni Arian at saka nag-inat pa. O bakit mukhang pagod ka? May ginawa ka ba? Birong tanong ni Jam. Medyo nainip ng konti. You know naman how excited I am for your fashion show, hindi ba? And I smell success, Bessie. Yan. We can say that until we hear it. Basta. For me, ikaw ang world best designer. Fine. Shall we go? Yeah. Can we have dinner outside? Hirit ni Arian. Okay, pero we have to go home early. I need to get a rest for tomorrow night. Sure. Don't worry, I won't disturb you tomorrow. Okay, let's go then. Ipinulupot nito ang braso sa braso ni Jamaica para na silang magkapatid. Siguro dahil walang kapatid na babae kaya masyado siyang malapit dito. I guess that car is following us. Maya-maya'y wika ni Jamaica while they are on their way to the restaurant. Lumingon naman si Arian. Which car? Tanong nito. At the left side, the black-tinted one. Oh, hindi naman siguro, baka nagkataon lang. Nagkibit balikat na lamang si Jam at muling itinuon ang pansin sa pagmamaneho. Subalit hindi niya maiwasang hindi tingnan sa side mirror ang naturang kotse.
She really felt something but she couldn't recognize it if it's bad or good. Napahugot tuloy siya ng malalim na buntong hininga nang naisip niyang baka si Liam na naman ang nakabuntot na yun sa kanila. What's that deep breath for? Usisa ni Aryan. Nothing. I'm just feeling a bit tired. Anyang sinundan ng kibid balikat. After taking our dinner, we will go home na. Okay. Hanggang sa nakarating sila sa restaurant ay hindi na muling nagsalita si Jam. Nawala na rin sa kanyang paningin ang kotseng inakala niyang sumusunod sa kanila kanina. Mabilisan ang kanilang pag-order upon which they arrived inside the resto after choosing where to sit. You need to have good food, Jam. Saad ni Aryan. Ha? Okay naman na tong food ko. But that's too little for you. You need to eat a meal that gives you energy and vitamins. Yan, I'm okay with this. Don't worry. Okay, we have some food naman sa kondo mo. You can eat whenever you feel hungry. I don't want you to neglect yourself. Hindi na nakapagsalita si Aryan dahil dumating na ang kanilang order. Ilang saglit ang nakalipas ay tahimik na silang kumakain. Walang kamalay-malay si Jam na nasa malapit lang nila ang mga matang nagmamanman. Ang mga matang nasasabik na siyang titigan ng malapitan. I wanted to give you the chance to make all things and will have success without my presence. Sa isip ni Norman habang nakatingin sa hindi kalayuan. Hindi ito mapapansin ni Jamaica dahil nakatalikod. At tanging si Aryan lamang ang pasimpleng tumitingin sa binata. Alam mo, kung iba lang ang kaharap mo ngayon, malamang isiping nasisiraan ka na ng bait. Wika ni Jam, maya-maya. What? Bakit naman? Kunwari tanong ni Yan. Bigla ka na lang ngumingiti. Kailangan mo na yata magpa-check up. Grabe to. Hindi ba pwedeng may naalala lang kung nakapagpangiti sa akin? Bakit in love ka ba? Wala ka namang jowa. Sus, jowa na lang ba ang makakapagpangiti sa tao? Hay nako, ewan ko sa'yo. Tsaka sino bang tinitingnan mo at kanina kapalingon ng lingon? Wala, kinagala ko lang ang paningin ko baka sakaling makahanap ng Hank. Nais matawa ni Jamaica subalit pinigilan niya. Kumain ka na nga, baka panay ka na naman ngiti riyan. Saad ni Jam. Yes ma'am, kakain na po. Tahimik na sila habang kumakain. 1.5 oras silang namalagi sa restaurant na yun. Makalipas ang ilang minuto. What are you doing here? Agad na tanong ni Jamaica nang makita si Liam. Waiting for you. Sagot nito. Hindi ka ba talaga titigil sa kakabuntot mo kay Jam, ha? Si Aryan na humarang sa harapan ng kanyang kaibigan. I just want to talk to my wife. May hinahong saad ni Liam. Liam, please. Bumalik ka na sa Pilipinas at asikasuhin ang mga negosyo ninyo. And stop calling me your wife. Cause from the very beginning, you never treated me as your wife. Pagkasabi ni Jam ay nauna nang pumasok. Kahit ngayon lang, Liam. Pabayaan mo siya. Bukas na ng gabi ang fashion show niya. Kaya wag mo siyang guluhin. Pakiusap ni Aryan. I will be there tomorrow night. Don't worry. Hindi ako magpapakita sa kanya. And you don't have to tell her. I just want to be there. Please. Pakiusap ni Liam. Hindi na sumagot si Aryan. Iniwan na rin nito ang lalaki. Sa hindi kalayuan ay nakamasid si Norman. Kanina pa niya nais lumabas at sugurin si Liam. Subalit nagpigil siya. Ayaw niyang magulo si Jamaica at lalong ayaw niyang magalit ang babae sa kanya. Lalo na't may kasalanan siya rito dahil sa hindi niya pagtugon sa mga email at mensahe nang nasa Pilipinas pa. Binuhay na lamang niya ang makina ng kotse at nilisan ang gusali kung saan naroon ang kondo ni Jam. And yes, she has her own condominium in Paris, near the Eiffel Tower.
Kinabukasan. Are you alright? Tanong ni Aryan sa kaibigan. Medyo may kakaibang napansin ang dalaga kay Jam. Yeah, why? You look sad. Is there something bothering you? Nothing. This gonna be the largest fashion show in the world. How I wish na narito sana ang pamilya ko to witness everything. Please, Jam, not now. This limelight is for you. Win or lose, I will be proud of you, and you will always be the world's best designer. Thank you for being here. Siyempre, ako pa. Nagyakapan silang magkaibigan. Let's get ready na. Ani Aryan. Tumango na lamang si Jam. Ang kaibigan na rin niya kasi ang mag-aayos sa kanya. She's a fashion designer and makeup artist at the same time. She owned and managed her own boutique and salon in the Philippines, and she established more branches in some other countries. Kaya siya sumama sa New York ay dahil magbubukas ang branch ng salon nito, and it's a surprise for Jam. Lumipas ang mga oras. Jam stands in front of the mirror and staring at her reflection. Malayong malayo at ibang-iba sa Jamaica na kilala ng karamihan, na isang simple kahit pa isinilang na mayroong gintong kutsara sa bibig. Nilisan nilang magkaibigan ang kondo. Ang laki ng tiwala sa'yo ni Norman. Ang laki ng tiwala sa'yo ni Norman. As you see, he entrusted you his company branch here in Paris, and the largest one in New York. Hindi sapat ang salitang thank you to express how thankful I am. Yet, I'll keep telling him whenever I see him again. You'll see him, Jam. Don't worry. Bahagyang ngumiti si Jam. Hindi na sila muling nag-usap dahil papasok na sa gusali kung saan gaganapin ang show. Ilang saglit pa ay nasa parking lot na sila. Huminga ng malalim si Jamaica bago umibis. Best of luck, best. May the Lord bless you tonight. Bulong ni Aryan sa kaibigan. Thank you. Lumakad na sila papasok. Marami na ang tao sa loob. Naroon na rin ang ibang kalahok sa fashion show. Mga sikat at malalaking tao sa mundo ng fashion. Pumunta na sila sa upuang nakalaan para kay Jamaica, at sa hindi kalayo ang pwesto naman uupo si Aryan. Sa kabilang banda, inis na inis si Liam nang hindi makapasok. Hinarang siya ng mga guard. He is not allowed to get inside dahil wala siyang dalang invitation card. Kahit pa halos ipagsigawan na niyang asawa niya ang isa sa mga nasa loob. Don't make scene here. If you want, you can wait here until the show is done. Boses ng lalaki mula sa likuran ni Liam. So it's you. You told them na wag akong papasukin. Saad ni Liam nang lingunin ang nagsalita. You heard what they have said, right? O kailangan ko pang uliting sabihin? Well, wala ka kasing ganito. Ani Norman na ipinakita ang hawak nitong card at saka tinalikuran na ang mga ito. Ngit-ngit na ngit-ngit si Liam, pero wala itong magagawa kahit magwala pa siya sa labas. Kaya wala siyang nagawa kundi ang manatili sa loob ng hired vehicle. Makalipas ang ilang minuto, the show has begun. Hiyawan at halos wow ang maririnig sa loob. Talaga namang tinitilihan. Lahat halos ay magaganda ang gawa. Pero kakaiba ang sigaw ng mga audiences at napapawaw pati ang mga judge. Nang mga disenyo na ni Jam ang rumampa. Walang pagsidlan ang ligaya at saya sa puso niya. Nakikita na niya ngayon ang bunga ng paghihirap at pagsisikap niya. Lalo rin hinangaan ni Aryan ang galing ng kaibigan nito sa pagdidisenyo. Hindi lamang sa mga damit, maging mga bags, shoes, and even jewelries. Akalain mong isa sa mga audience ay prinsesa pa. And there finally
natapos na. They are waiting for the announcement. Lumapit na rin si Yan kay Jam and held her hand. She is praying for her best friend. And the world's best designer 2019 is pabitin ng MC. Lalong humigpit ang hawak ni Aryan sa kamay ni Jam. Is Jamaica Lim. Sigaw ng MC. Nagtatalon sa tuwa si Aryan na halos malaglag na at niyakap si Jam. Congratulations. You deserve it. I'm so proud of you. Masayang masaya na wika ni Aryan at saka muling niyakap si Jam. Jam have to go to the stage. Isinama na niya ang kanyang kaibigan. Kinamayan siya ng mga judge at iba pang naroon. Maging ang prinsesa ng Britain ay kinamayan din siya. Siyempre, papahuli ba si Yan? Nakikikamay na rin ito. Jam received a certificates and plaques. After that, hiningan siya ng kaunting mensahe. Wala ni isa sa kanyang pamilya ang nandoon, pero kasama pa rin ang mga ito sa pinag-alayan niya ng kanyang tagumpay. And most of all, thank you to my best friend who's here beside me. And to Mr. Norman Alejandro. Huling bahagi ng mensahe ni Jam. You're welcome. And congratulations, baby. Tinig ni Norman. Nilingon niya ito. Niyakap siya ni Norman bago pa siya makapagsalita. You deserve everything. Well done, my love. Bulong ng lalaki. Thank you. I love you, Jam. This might be the right time to say this to you. And I love you too. Tugon ni Jam. Wala na silang pakialam sa mga taong nandoon at kinukunan sila ng litrato. Kung hindi pa sila kinalabit ni Aryan ay malamang magkayakap pa rin. Ilang sandali pa ang inilagi nila roon hanggang sa tuluyan nang natapos ang gabing yun. Magkasabay silang lumabas. Pasugod na lumapit si Liam sa kanila pero may mga bodyguard na humarang dito. Congratulations! Sumama ka na sa akin. Let's celebrate, Jam. Anyaya ni Liam. Pagod ako, Liam. Kailangan ko nang magpahinga. Okay, let's go din. Yakag ulit nito. Hindi ako sasama sa'yo. I have my own car. And you will go with this man? Saad ni Liam na tiningnan ng masama si Norman. Oh, ano ngayon? She is my girl now. Sabat ni Norman. She's my wife. Saad ni Liam. Correction. Ex-wife. Si Norman muli. Nagpupumilit na lumapit si Liam, subalit hindi nito nagawa. Inagbayan ni Norman si Jamaica at iginaya kung saan nakaparking ang sasakyan. Jam, come with me in my car. Aryan, sumabay ka na rin sa amin. Ang isang bodyguard na ang magdidrive sa isang kotse. Saad ni Norman. Sumunod naman sila sa binata. Halos sumabog na si Liam sa galit dahil sa kanyang nakikita. Ang mga agbay at paghawak ni Norman kay Jamaica na purong pag-iingat. Damn it, that should be me. Saad nitong nakuyom ang mga kamao. Tuluyan na bang magiging masaya si Jam sa piling ni Norman? At ano na ang susunod na hagbang ni Liam upang muling magtiwala si Jamaica sa kanya? Abangan ang karugtong.